Noong December 1996, si Mr. Han ay sinundo ang kanyang apo sa eskwelahan at inihatid sa bahay ng mga magulang nito. Pagdating sa bahay, si Mr. Han ay agad na nakaamoy ng gas sa paligid at nang siya ay nadako sa living room ay nakita ang isang tangke ng gas na sumisingaw doon. Ang gas ay agad na isinarado ni Mr. Han at pumasok naman sa kwarto ng kanyang anak na si Luhan. Si Lu ay nakita ni Mr. Han na naroon pa din sa kama na ang kalahati ng mukha ay natatabunan pa din ng kumot at tila nasa isang malalim na pagkakatulog. Si Mr. Han ay dahan-dahang itinulak ang anak, ngunit tila iyon ay hindi nagising. Sinubukan niya naman na tanggalin ang nakatalukbong na kumot dito at nagulat nang nakita na si Lu ay walang saplot simula bewang paibaba. Hinawakan niya ang anak at kinilabutan sa napakalamig na nitong katawan. Isang may sindi na kandila din ang pumukaw ng kanyang atensyon na naroon at nakapatong naman sa may bedside table. Sa sumingaw na gas na nasa living room at sa nakitang nakasinding kandila sa kwarto, malinaw na mayroong pagtatangka na itago ang krimen. Ngunit ang salarin ay hindi nagtagumpay na iyon ay gawin. Kung ang pagtatago ng krimen ay hindi nagtagumpay, makatulong kaya iyon para maging matagumpay ang pagtukoy sa salarin? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Luhan. Ang Pengpu ay isang city sa parteng norte ng probinsya ng Anhui sa bansang China kung saan nakatira ang mag-asawang Lu at Yingsheng. Si Luhan ay isang English teacher noon sa isang middle school nang kanyang nakilala si Yu Yingsheng. Ang dalawa ay nahulog ang loob sa isa't isa at kalaunan ay nagpakasal at nagkaroon ng isang anak. Sila ay nanirahan sa isang 2-bedroom condo at ang building kung saan sila nakatira noong panahon na yon ay masasabing high class na nasa magandang lokasyon at may magandang antas ng pamumuhay. Ang building ay mayroong 7 palapag at karamihan ng mga nakatira doon ay mga opisyal ng gobyerno. December 2, 1996, si Yingsheng na noon ay 34 years old ay maagang gumising para pumasok sa trabaho at ihatid ang noon ay 8 taong gulang na anak sa eskwelahan nito. Nang siya ay paalis na ng bahay, ay nakita niya ang kanyang asawa na si Lu na nakahiga pa din, kaya pinaalalahanan niya na lamang si Lu na bumangon na at baka iyon ay malate pa sa pagtuturo nito sa klase na ang schedule ay alas 8, bago tuluyang umalis kasama ang kanilang anak. Si Lu ay palaging maagang pumapasok sa eskwelahan na pinagtuturuan, ngunit dumating ang alas 8:30 ay hindi pa din siya nagpapakita. Isang estudyante ang pumunta sa kanyang opisina ngunit hindi siya doon nakita, kaya ang estudyante ay ipinaalam na sa dean o principal ng eskwelahan na wala pa din si Lu. Ang principal naman ng eskwelahan na mababaanagan ng galit sa mukha dahil wala pa din si Lu ay sinubukan na tawagan si Lu sa bahay nito, ngunit walang sumagot sa tawag. Si Lu ay hindi nagpakita sa eskwelahan ng buong araw na yon at kinahapunan dahil si Yingsheng ay nasa trabaho pa at si Lu naman ay hindi makontak. Ang ama ni Lu na si Mr. Han ang sumundo sa apo sa eskwelahan. Ang kondo ng mag-asawa ay nasa first floor ng building lamang at nang nakarating doon, napansin ni Mr. Han na ang pinto ng bahay ay medyo nakaawang. Sa nakita ay iniwan niya muna ang apo sa labas at si Mr. Han muna ang pumasok sa loob. Pagpasok sa apartment, agad na sumalubong kay Mr. Han ang amoy ng gas at sa living room ay nakita ang isang tangke ng gas na sumisingaw pa. Ang tangke ay agad niyang isinarado at tumungo naman sa kwarto ng mag-asawa. Pagpasok niya sa loob ay nadatnan niya si Lu doon na nakasubsob pa sa kama, natatakpan ng kumot at tila malalim pa din sa pagkakatulog. Bahagya niyang itinulak si Lu para gisingin, ngunit wala siyang nakuhang tugon. Sa tangka na paggising sa anak ay agad ding naramdaman ni Mr. Han na ang katawan ni Lu ay napakalamig. Hinila ni Mr. Han ang kumot at siya ay kinilabutan nang nakita
na si Lu ay walang suot na saplot pang ibaba at naninigas na ang katawan. Isang kandila na may sindi pa ang nakita ni Mr. Han malapit sa kama na agad din naman niyang pinatay ang apoy. Si Mr. Han ay agad naman na tinawagan si Ying Sheng sa telepono sa opisina nito at si Ying Sheng naman kalaunan ay tumawag sa mga otoridad. Agad na dumating ang mga otoridad at sinimula na imbestigahan ang nangyaring krimen. Ang pinangyarihan ng krimen ay medyo maayos at walang nakitang senyales ng forced entry na ang ibig sabihin maaring kilala ni Lu o kusang pinapasok ni Lu ang salarin. Mayroong nakitang bakas na ang sahig sa living room ay nilinisan na maaring gawa ng salarin para ang footprint nito o kung ano paman ay pagtakpan. Ang tangke ng gas na nakita sa living room ay galing naman sa kusina ng bahay. Ang tangke ay inilipat ng salarin sa living room at pinasingaw doon at nagsindi ng kandila sa kwarto bilang tangka na ang apartment ay pasabugin. Kung medyo nahuli ng dating si Mr. Han o hindi agarang napatay ang kandila, malamang sa malamang na ang buong apartment ay sumabog. At kung iyon ay nangyari, wala nang ebidensya, mayroon ding tsansa na ang pagkamatay ni Lu ay mapagkamalan na dahil sa aksidente. Sa investigasyon ng mga otoridad, ang mga drawer sa bedside table maging ang closet door ay nakitang nakabukas, kaya ang mga otoridad ay sinubukan na kumuha ng fingerprints doon. Mayroong 2 fingerprints ang nakita sa isang dresser sa kwarto ng mag-asawa na hindi pagmamayari ng sinumang miyembro ng pamilya, pero nang iyon ay tines ay walang nagmatch sa kanilang mga files. Mayroon ding fingerprint na nakuha sa tangke ng gas, ngunit sa anumang kadahilanan, iyon ay hindi nagawa ng test ng mga otoridad. Nang natagpuan si Lu, siya ay walang suot na pang ibaba. Siya ay may suot na bra at sweater, at bagamat ang sweater ay nakasuot ng ayos, ang kanyang suot na bra naman ay nakataas hanggang sa ibabaw ng kanyang dibdib. Base sa ginawang forensics examination, siya ay nagtamo ng internal na pagdurugo sa ilang parte ng mukha na dulot ng pambubugbog. Ang cause of death ay sinasabing dahil sa suffocation at ang kanyang estimated time of death ay alas 7 ng umaga. Meron ding nakita na isang stab wound sa kanyang leeg na base sa eksaminasyon ay kanyang nakuha matapos na siya ay nalagutan ng hininga. Mayroon ding traces ng semen at penetration ang nakita sa kanyang kasalanan na isang malaking indikasyon na siya ay pinagsamantalahan. Ayon sa asawa na si Ying Sheng, bago nangyari ang krimen, siya ay mayroong isang project dahilan para siya ay umalis ng maaga at umuwi na ng late sa nakasanayan. Siya ay palaging pagod kaya silang dalawa ni Lu ay ilang araw nang walang siping. Siya ay maagang umalis ng araw na yon bilang kanyang matibay na alibay at hindi din nagmatch ang nakuhang semen sa kanya kaya siya ay burado na sa listahan na maaaring sospek. Sa investigasyon ng mga otoridad, bilang wala namang sign of forced entry sa bahay, sila ay naniniwala na ang salarin ay mga kakilala lamang. Sa kanilang investigasyon, ang tanging mga kakilala na mag-asawa ay ang kanilang mga co-workers na mayroong strict work schedules kaya matapos ng investigasyon, sila ay mayroong mga alibay. Sa patuloy na paghahanap, napag-alaman na si Ying Sheng ay nagtrabaho noon bilang isang assistant ng isang punong distrito kung saan siya ay isa sa mga nangasiwa ng isang demolisyon sa isang lumang neighborhood. Hindi malayo ang posibilidad na isang dating residente sa demolisyon na iyon ang nagtanim ng galit kay Ying Sheng at nagdesisyon na maghiganti. Pero matapos ng investigasyon, lahat ng mga residente doon noon ay mayroong mga alibay at kung mayroon ngang residente na nagalit man, ang galit na yon ay para sa pinuno ng distrito at hindi sa katulong lamang na si Ying Sheng. Sa parte naman ni Lu, siya ay wala namang gaanong kakilala at matapos na ang mga iyon ay imbestigahan, wala ni isa man sa mga iyon ang nakitaan ng anumang motibo, maging oportunidad kung may motibo man. Ang mga otoridad ay sinubukan din na imbestigahan ang krimen sa anggulo na robbery. Dahil sa mga nakitang nakabukas na drawers at cabinet,
Hindi malayo na iyon ang motibo at ang nangyaring pananamantala ay nadagdag na lang. Pero kung sino man ang salarin, siya ay walang nakuha sa bahay dahil walang valuables ang nakalagay sa mga drawers at cabinet at ang mag-asawa ay hindi din nagtatabi ng malaking halaga ng pera sa bahay. Medyo malabo din na si Lou ay pagbuksan ang sinumang estranghero, maging ang sinumang tao na may galit sa kanya. Kaya ang anggulo na pagnanakaw ay agad na inabandona. Mas nanaigang paniniwala ng mga otoridad na ang salarin ay kakilala ni Lou. December 12, 10 araw matapos ng krimen, si Yu Yingsheng ay idinitene para questionin. Si Yingsheng ay muling kunestyon ng kanyang whereabouts ng araw na yon at sinabi niya na bandang alas 6:40 ng umaga, siya ay umalis at inihatid ang anak sa eskwela. Si Lou ay gising na noon ngunit nakahiga pa din sa ilalim ng kobrekama, kaya pinaalalahanan niya na lamang si Lou na bumangon na at baka iyon ay malate pa sa trabaho bago tuluyang lumabas para ihatid ang anak at pumasok sa trabaho. Sa pagkakataon na ito, ang kanyang sinabi ay pinabulaanan ng mga otoridad dahil ayon sa mga ito, may isang kapitbahay ang nagsabi na noong gabi bago ang krimen, silang dalawang mag-asawa ay narinig ng kapitbahay na nag-away. Agad namang pinabulaanan ni Yingsheng ang sinabi na ito ng mga otoridad dahil sa kanilang pagsasama ni Lou, never silang nagkaroon ng mabigat na pag-aaway at maayos na nagsama. Sa pagkwestiyon na ito, siya ay idinitene at kwinestyon ng 7 magkakasunod na araw. Tinanong niya ang mga otoridad kung sino ang kapitbahay na nagsabi na sila ay nag-away, ngunit wala siyang nakuha na kasagutan. Ang kanilang 8 taong gulang na anak ay pinabulaanan din ang paratang na pag-aaway sa 3 magkakasunod na testimonya, ngunit iyon ay binaliwala ng mga otoridad. Sa pagkakataon na ito, ang mga kapulisan ay kinumpirma na siya talaga ang may sala at lahat ay kanilang ginawa para si Yingsheng ay sapilitang paaminin. Siya ay nakaranas ng regular na pambubugbog at hindi din pinatulog. May pagkakataon pa na siya ay dinala sa labas at sa gitna ng napakalamig na Disyembre ay pinaliguan ng malamig na tubig sa loob ng nasa 2 o 3 oras. Ayon pa kay Yingsheng, siya ay pinilit ng mga otoridad na umamin na ang motibo sa krimen ay rape at murder, na ayon sa kanya ay hindi niya kayang gawin dahil sila ni Lou ay nagmamahalan, kaya paano niya yun pagsasamantalahan. Pinilit din siya na umamin sa motibo naman na robbery at murder, na ayon muli kay Yingsheng, ang pera na iyon ay sa kanila, kaya paano niya nanakawin ang kanilang sariling pera. Kalaunan, dahil sa hindi na kinaya pa ni Yingsheng ang pagpapahirap, siya ay umamin na lamang. December 22 nang siya ay tuluyang inaresto at kinasuhan at ang kanyang kaso ay ipinasa sa isang prosecutor na matapos reviewin ang kaso ay ibinalik lamang iyon sa pulisya at nagutos na ang kapulisan ay mag-imbestiga pa. Ang kaso ay muling isinumite para sa isang paglilitis at sa pangalawang pagkakataon ay muling ibinalik dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya. Sa pagkakataon na ito, malaki ang tsansa na si Yingsheng ay hindi na makasuhan pa at tuluyan ng makalaya. Pero ang pagkakataon ay hindi umayon dahil ang pinuno ng pulisya na humawak sa kanyang kaso ay na-promote bilang isang chief prosecutor. At dahil sa nabagong prosecution management, sa muling pagsumite ng kaso ni Yingsheng, ang prosecutor ay pumayag na magkaroon si Yingsheng ng paglilitis. April 7, 1996, nang ginanap ang trial laban kay Yu Yingsheng. Ang kanyang depensa ay pinagdiinan na ang nakuhang semen sa katawan ni Lou ay hindi nagmatch kay Yingsheng, ngunit ang ebidensya na ito ay nagawa naman ng eksplanasyon ng prosecution. Ayon sa kanila, si Yingsheng ay nakakita ng isang itinapon at gamit na kondom sa labas at iyon ang kanyang ginamit at inilagay ang semen noon sa katawan ni Lou para iligaw ang investigasyon. Ang eksplanasyon na ito ay tinanggap naman ng korte at tinanggap din ang mga pangyayari na inilahad ng prosecution.
Ayon sa prosekusyon, December 1, isang araw bago ang krimen, ang pamilya ay lumabas para mag-shopping. Di umano, si Lu ay nag-abot kay Yinsheng ng 2,800 yuan para ideposito. Tinanong ni Yinsheng si Lu kung saan nanggaling ang pera na hindi naman sinagot ni Lu, kaya si Yinsheng ay naggalit. December 2 kinabukasan, bandang alas 7:20 ng umaga ay inihatid ni Yinsheng anak sa eskwelahan at muling bumalik sa bahay para questionin si Lu sa pinanggalingan ng pera na itinangging sabihin pa din ni Lu, kaya sila ay nag-away na nauwi sa pisikalan. Sa pag-aaway na ito, si Yinsheng ay itinulak si Lu sa kama, kumuha ng tali sa kusina at itinali ang mga kamay ni Lu. Pagkatapos noon, siya ay kumuha ng kumot at itinakip iyon sa ulo at mukha ni Lu hanggang sa iyon ay mawala ng malay. Matapos noon, siya ay umalis na ng bahay at pumasok sa trabaho. Bandang alas 9:50 ng umaga nang umuwi si Yinsheng galing trabaho at nakita si Lu sa kwarto na wala ng buhay. Tinanggal niya ang pagkakatali sa kamay nito at kumuha sa kusina ng kutsilyo na itinarak naman sa leeg nito. Matapos noon ay pinagsamantalahan niya si Lu. Siya ay nakakuha ng semen sa labas ng bahay na inilagay sa underwear at loob ng kasilanan ni Lu. Saka ginulo ang bahay para kunwari iyon ay pinagnakawan. Bago umalis ng bahay, ay kinuha niya naman ang tangke ng gas sa kusina at pinasingaw iyon sa living room. Nagsindi ng kandila sa kwarto bago tuluyang lumabas sa pag-asa na pasabugin ang kanilang apartment. Sa inilahad na mga pangyayari ng prosecution, iyon ay pinabulaan na naman ni Yinsheng. Ayon kay Yinsheng, siya ay nasa opisina ng umaga ng alas 9:50 at may tinawagan pa nga gamit ang landline phone doon ng bandang alas 10. Ang depensa na ito ni Yinsheng ay hindi naman pinakinggan ng korte. Mayroon ding ebidensya na maaaring makatulong kay Yinsheng at iyon ay ang unidentified na fingerprint na nakuha sa dresser sa kwarto. Ngunit ang impormasyon na ito ay hindi lumabas sa paglilitis at hindi din alam ng depensa. Ang tangi lamang na sinabi ng prosekusyon tungkol sa mga fingerprint na kanila ding pinagdiinan ay ang mga fingerprint na nakuha sa crime scene ay pagmamay-ari lamang ng pamilya. Sa huli, si Yinsheng ay napatunayan na nagkasala at nasentensyahan ng death penalty with 2-year probation. Ibig sabihin sa loob ng 2 taon ay mayroon siyang pagkakataon na mareduce ang kanyang sentensya sa life in prison, depende sa kung ano ang magiging behavior niya. Si Yinsheng ay agad na naghain ng apela sa mas mataas na hukuman. Ang kaso laban kay Yinsheng ay nakitaan ng pagdududa, kaya ang kanyang apela ay pinagbigyan at nabigyan ng pagkakataon na muling sumailalim sa isang paglilitis. Ang kanyang retrial ay ginanap noong September 16, 1999 at muling ipresenta ang DNA evidence at kanyang alibay, ngunit iyon ay hindi pinagbigyan. Siya ay muling napatunayan nagkasala at nabigyan ng parehong sentensya. Si Yinsheng ay muling umapela at muling napagbigyan at sa pangatlong pagkakataon, siya ay nagkaroon ng paglilitis noong October 25, 2000. Sa parehong ebidensya at alibay, siya ay muling napatunayan na nagkasala, pero sa pagkakataon na ito, ang kanyang sentensya ay napababa at nabigyan na lamang ng life sentence. Si Yinsheng ay hindi sumuko at muling umapela, ngunit sa pagkakataon na ito, ang kanyang apela ay hindi na pinagbigyan. Sa 2 retrial na ginawa kay Yinsheng, ang resulta ay pareho din naman. Bukod doon, ang mataas na hukuman ay mas binibigyan ng atensyon ang mga kaso na ang sentensya ay death penalty. Kaya nang napababa ang sentensya ni Yinsheng sa life sentence, ang kanyang apela ay hindi na pinagbigyan. Sa naging laban ni Yinsheng sa kanyang kalayaan, ay naroon palagi ang kanyang pamilya para siya ay suportahan. Bago ang krimen, si Yinsheng ay isang deputy director sa Municipal Committee's General Office. Siya ay well-respected at galing din sa isang respetadong pamilya. Ang kanyang ama ay isang local government official at ang kanyang ina naman ay isang general manager sa nag-iisang hotel sa kanilang lugar.
Siya ay mayroon ding kapatid na lalaki at babae at lumaki sa pagmamahal ng buong pamilya. Ang kanyang pamilya ay hindi naniniwala na ang krimen na yun ay kanyang ginawa. Kaya ang mga yun ay ginawa ang lahat para siya ay makalaya. Ang kanyang ama sa kabila ng edad nito ay gumawa ng kampanya para patunayan ang kanyang pagiging inosente. Ang kuya naman ni Yingsheng na mayroong magandang posisyon sa lokal na TV at radio station ay nag-resign sa trabaho at sinamahan ang kanilang ama sa Beijing. Sila doon ay madalas na magpalipas ng gabi sa tabi ng kalsada para ikampanya ang pagpapalaya at pagiging inosente ni Yingsheng. Sa kabilang banda, si Yingsheng naman ay sumulat ng ilang liham ng apela sa mga korte, mga abogado at prosecutor sa ibang mga probinsya na gumawa ng atensyon. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng mga yon, nang sinubukan muli ni Yingsheng na umapila taong 2002, iyon ay hindi pa din napagbigyan. Si Yingsheng ay hindi nawala ng pag-asa at patuloy na lumaban para sa kanyang kalayaan. Sa tulong ng kanyang pamilya, maging ng ilang gwardiya, siya ay nakakuha ng mga aklat tungkol sa law na kanyang pinag-aralan. Nagawa niya na makapasa sa exam at nakakuha pa ng legal degree at diploma habang nasa bilangguan at natuto din na gumamit ng computer. Ang bilangguan ay mayroong rehabilitation program kung saan ang mga inmates ay maaaring gumawa ng news articles at kung naging matagumpay sila sa kanilang ginawa, ang kanilang sentensya ay maaaring mabawasan. Si Yingsheng ay sumali sa programa na ito at gumawa ng isang essay na may pamagat na My Story with Law, kung saan siya ay nanalo at nakuha ang pangatlong pwesto. Ang kanyang isinulat na ito ay gumawa din ng ingay at mayroong ilan na naging interesado sa kanyang kaso. Si Yingsheng ay nagkaroon pa ng ilang mga trabaho sa loob at nagturo din sa kapwa bilanggo ng tungkol sa law. Taong 2007, nang ang kanyang kaso ay sumailalim sa isang review na nagbigay kahit papaano ng progress sa kanyang kaso. Ngunit noong June 2009, ang kanyang ama ay pumanaw na. Hindi na nito naabutan pa ang paglaya ni Yingsheng. Gayunpaman, sa tulong ng kanyang natitirang kapamilya, tuloy pa din ang laban. May 9, 2010, isang nagngangalang Zhao Zuhai ang napawalang sala at pinalaya matapos na mabilanggo ng 11 taon. Si Zuhai ay nabilanggo sa isang kaso ng pagpaslang, ngunit ang kanyang umano'y biktima matapos ng ilang taon ay bumalik ng buhay sa kanilang bayan. Ang kaso ni Zuhai ay naging isang napakalaking balita sa China ng taon na yun at nagbigay din ng malaking issue sa naging paraan ng ilang mga opisyal katulad ng torture para mapaamin ang isang sospek. Ang mga opisyal at ilang na involved sa kaso ay tinanggal sa kanilang mga posisyon at ang paglaya na iyon ni Zuhai ay nagdulot din ng chain reaction. Ilang mga kaso na katulad ni Zuhai na umamin dahil sa ginawang torture ang nabigyan ng kani-kanilang retrial. Ang gobyerno ng China ay gumawa din ng ilang dokumento ng patakaran sa mga korte para ang naging issue sa kaso ni Zuhai ay hindi na maulit at maiwasan. Si Yingsheng ay nabasa ang tungkol sa kaso ni Zuhai at kahit papaano ay nagkaroon ng pag-asa na sa pagsulong ng kanilang sistema, ang kanyang kaso ay muling masusuri at mabubuksan at hindi naman siya nagkamali dahil ilang araw lamang, ilang kinatawan ng Supreme Court ang sumuri sa kanyang kaso. Isang prosecutor din ang bumisita para siya ay personal na questionin at para muling suriin ang mga ipinasa na ebidensya at kalaunan ay ginawan ng sariling investigasyon. Sa confession na binigay ni Yingsheng, sinabi niya na itinali niya ang mga kamay ni Lu, ngunit wala namang nakita na marka ng tali sa katawan at maging ang tali ay hindi din nakita sa crime scene o kahit sa malapit. Ayon pa sa binigay na confession, nang hiniwa ang leeg ni Lu, napakaraming dugo ang tumalsik galing doon, ngunit wala gaanong dugo o talsik ng dugo ang nakita sa crime scene. At dahil ang paghiwa ay ginawa noong si Lu ay patay na, malabo din na ang dugo ay tumalsik pa.
Ang prosecutor ay bumisita din sa police station na nag-imbestiga noon at nakuha ang original na case file kung saan nakalagay na mayroong unidentified na fingerprints na nakuha sa crime scene. Isang impormasyon na itinago sa nangyaring trial noon. Ang alibay na sinabi ni Yingsheng ay chinek din ng prosecutor at nakita na siya nga ay tumawag gamit ang landline sa opisina. Isang patunay na wala siya sa sinasabing oras na inaayos niya ang crime scene. Ang prosecutor ay bumili din ng katulad na kandila na ginamit noon at sinindihan iyon para i-oras. Simula nang iyon ay sinindihan hanggang sa oras na dumating ang ama ni Lu sa apartment. Ang kandila ay natunaw lamang ng mas maliit kumpara sa natunaw na kandila noon na nakita sa crime scene, na ang ibig sabihin, ang kandila ay sinindihan ng mas maaga pa. May 2013, ang prosecutor ay bumalik ng Beijing at isinumite ang kanyang naging findings. Buwan ng Hunyo nang ipinadala naman sa mataas na hukom ng kanilang probinsya ang naging resulta at nagbigay ng utos na muling magsagawa ng paglilitis kay Yingsheng. At iniutos din na isama ang resulta ng ginawang investigasyon ng prosecutor. Ang retrial ay nagsimula noong August 5, 2013 at sa pagkakataon na yon, ang korte ay tinanggap na ang DNA test o yung semen na hindi nagmatch kay Yingsheng at nagawa din na ipresenta ang nakuhang unidentified na fingerprint. Sa mga ebidensya na ito, noong August 8, si Yingsheng ay napatunayang hindi nagkasala at sa wakas ay tuloy nang nakalaya matapos ng 17 taon. Bilang tugon sa nangyari kay Yingsheng, ang mga otoridad ay personal na humingi sa kanya maging sa kanyang kapamilya ng tawad. Sa paglaya ni Yingsheng ay nariyan ang isang malaking katanungan. Sino ang tunay na salarin sa nangyari kay Luhan? Ang lokal na kapulisan ay agad na gumawa ng task force para muling buksan at muling imbestigahan ang nangyaring krimen. 17 taon na ang lumipas. Nireconstruct nila ang crime scene at chinek kung mayroon silang hindi napansin. Sila ay gumawa din ng criminal profile ng salarin at sa pagsulong ng teknolohiya sa makabagong panahon ay tinest muli ang DNA sample. Matapos ang testing, nasa 30,000 individual ang mayroong katulad ng DNA characteristics. Ngunit sa patuloy na pagsusumikap ng mga otoridad, ang bilang na iyon ay kanilang napababa sa 300. Hindi naman sila nahirapan na imbestigahan na ang mga natitira sa bilang. Surprisingly, ang investigasyon ay agad na umayon nang kanilang inimbestigahan ang pang-anim na sospek. Ang 44 years old na si Wu Qinwan, isang police officer ng Pengbu sa loob ng 24 na taon at isang kapitan at supervisor sa traffic department. Sa kanyang propesyon bilang isang policeman, si Qinwan ay naging isang temporary policeman sa edad na 20 noong 1989. Siya ay na-assign sa traffic division na karaniwang trabaho ng mga bagong pulis na temporary pa lamang ang trabaho. Sa trabaho na ito, si Qinwan ay medyo may pangit na presensya pagdating sa mga motorista. Kung ang ibang opisyal ay medyo mabait at madaling kausap, at nagpapaubayan na sa ibang motorista na mayroon lamang maliit na pagkakamali sa unang pagkakataon at magbibigay na lamang ng warning, si Qinwan sa kabilang banda naman ay masungit, mahigpit at nagbibigay ng pinakamabigat na multa kahit sa maliliit na pagkakamali lamang. Siya ay palaging nakasimangot kaya karamihan o halos lahat ng mga motorista sa kanya ay takot. Dahil dito siya ay negatibo sa tingin ng mga motorista. Pero sa paningin naman ng nakatataas na pulisya, iyon ay isang magandang resulta kaya matapos na naipasa ang exam taong 2007, siya ay na-promote bilang isang full-time officer. Ayon sa mga nakatrabaho, si Qinwan ay madalas mag-isa at bihirang makipag-usap sa iba. Sa kanyang serbisyo bilang isang traffic officer, ang pwesto ni Qinwan ay malapit lamang sa apartment na mag-asawang Lu at Yingsheng, kaya malaki ang posibilidad na nakita niya ang mag-asawa ng ilang beses. Matapos na na-promote sa trabaho, si Qinwan ay nakitaan ng malaking pagbabago. Siya ay naging palabati at nakikihalubilo na din at madalas na sumama sa mga katrabaho nang ito ay nagkaroon ng interes sa larong tennis. Taong 2011, siya ay na-assign sa Accident Division ng Traffic Department at taliwas sa kanyang ugali noong siya ay temporary pa.
Siya ay medyo madali ng kausap, na madalas nakikinig sa side ng mga mahihina o disadvantage sa mga aksidente. Matapos na napawalang sala si Yingsheng, si Kinwan ay bumalik sa kanyang dating personality. Madalas siyang makita na nagche-check ng police website at online newspaper, at sa kanyang trabaho ay madalas na makita na nakaupo sa police car na tila may malalim na iniisip at tila distracted. Maaring siya noon ay kinakabahan na dahil anumang araw, siya ay maaari ng puntahan ng mga kapulisan. Hindi naman siya nagkamali dahil noong November 27, 2013, siya ay tuluyan ng inaresto sa isang tennis game. Si Woo Kinwan na ilang beses na konesyon bago tuluyang umami na siya nga ang may sala sa nangyari kay Luhan. Ayon kay Kinwan, isang buwan bago ang krimen nang nakilala niya si Lu sa pamamagitan ng mutual acquaintances. Agad na nahulog ang loob niya kay Lu, at sa kagustuhan na iyon ay palaging makita, ay ginamit ang kanyang posisyon bilang police officer para malaman ang address nito. December 2, araw ng krimen, ang uniformadong si Kinwan ay pumunta sa apartment ni Lu at kumatok sa pintuan. Nalaman niya na si Lu ay mag-isa na lamang at sinubukan na makipagtalik, kung saan si Lu naman ay tumanggi at nanlaban. Si Kinwan ay nagalit at pinigilan ang mga kamay ni Lu, saka sa pilitan na ipinasok si Lu sa kwarto. Para tuluyang pigilan si Lu sa pagpupumiglas, ay itinulak niya iyon sa kama at kumuha ng unan na itinakip naman ni Kinwan sa mukha ni Lu. Sa posisyon na yon ay tinanggal niya ang pang-ibaba ni Lu, saka pinagsamantalahan. Matapos ng kamunduhan, ay saka lamang niya napansin na si Lu ay namatay na dahil sa suffocation. Para pagtakpan ang kanyang krimen, siya ay kumuha ng patalim at hiniwa ang leeg ni Lu. Pinagbubuksan niya ang mga drawers at cabinet sa kwarto para palabasin naman na isang pagnanakaw ang motibo. Kinuha niya ang tangke ng gas sa kusina at pinasingaw iyon sa living room at nagsindi ng kandila sa kwarto sa tangka na pasabugin ng apartment para burahin ang anumang ebidensya. May 15, 2015, si Woo Kinwan ay sumailalim na sa trial sa nangyaring krimen kay Luhan. Walang ebidensya na magpapatunay na siya ay mayroong intensyon na paslangin si Lu, kaya sa halip na mahatulan ng intentional homicide, siya ay nahatulan lamang ng manslaughter at rape. Gayunpaman, ang binigay na sentensya sa kanya ng hukuman ay kamatayan. Sa kanyang paglabas sa courtroom, ay ilang beses pang luminga si Kinwan para hanapin kung mayroong kapamilya o kamag-anak na dumalo sa kanyang trial. Wala ni isa man sa mga ito ang dumalo o ang dumalaw man sa bilangguan. Ang dumalo sa trial na ito ay si Yingsheng, na lubos na nasiyahan nang narinig ang naging hatol sa taong pumaslang sa pinakamamahal na asawa. Si Kinwan ay nagpasa ng apela at matapos ng pagsusuri ay walang naging pagbabago sa kanyang hatol at sentensya. Si Woo Kinwan sa ngayon ay nasa death row at naghihintay ng kanyang execution. Matapos na nakalaya, si Yingsheng ay muling bumalik sa kanyang trabaho. Muli din niyang nakasama ang anak na nasa hustong gulang na pinalaki ng mga magulang ni Lu. Hindi na iwasan na sila ay magkaroon ng hinanakit sa isa't isa. Dahil sa kanyang matagal na pagkakakulong, ang anak ay naniwala na siya talaga ay may sala at lumaki na kinasusuklaman ang ama. Sa paglaya ni Yingsheng, sila ay nagkapatawaran na at namuhay ng masaya at magkasama. Si Yingsheng ay nabigyan din ng 1 million yuan compensation galing sa gobyerno dahil sa kanyang wrong conviction. Nang tanungin tungkol sa kanyang wrong conviction, ayon kay Yingsheng, ang naging isyu sa kanyang kaso ay hindi ang batas, kundi ang mga tao na nag-apply ng batas na mayroong kanya-kanyang pribadong pag-iisip at pinapaboran. Sinabi din niya na sana ang kanyang naging karanasan ay nagpalawak ng pananaw ng mga nagpapatupad ng batas at nakapagbigay din ng kalayaan sa mga taong nagdurusa din katulad ng nangyari sa kanya. Kung ang kanyang karanasan ay makakaambag sa pag-unlad ng hustisya, siya ay handa na magbigay ng daan. Ayon pa sa kanya, nakatatak sa kanyang alaala ang araw bago ang krimen. Silang mag-anak ay galing sa labas at naglalakad noon pa uwi sa kanilang bahay.
Habang naglalakad ay hawak ng kanilang anak ang braso ni Lu sa isang kamay at sa isa pang kamay ay ang kamay naman ni Yinsheng. Sila ay masayang tinahak ang daan pauwi sa kanilang bahay. Ngunit kinabukasan, ang kanilang masayang pamilya ay nasira sa isang iglap. Ang kanyang asawang si Luhan ay brutal na pinaslang. Si Yun Yingsheng ay nanatili ng 17 taon sa bilangguan at ang masayang kabataan ng kanilang anak ay napalitan ng kalungkutan. Bago isara ang ating pahina, shoutout po sa ilan sa ating manonood. Salamat po!